Bismillah, inalhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ang lahat ng pasasalamat ay naalay lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng buong mundo at ng lahat ng nilikha. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, sa pagkakataon na ito, at muli na naman tayong binigyan ng pagkakataon upang makapamahagi ng makaalaman. Bago natin simulan ang ating programa, ang pinakamainam na lagi nating ginagawa ay sisimulan natin ito sa pagbasa ng ating kapatid na Social Administration ng UBK. Walang iba kundi si Hisham de Borja. Palyatafadal, kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Rahman. Hello, Kairan. Napakaganda ng pagbasa ng banal na Quran ni Brother Hisham de Borja. Masya Allah. Ang ating social administrator ng administration ng UBK. Siya yung gumagawa ng mga videos natin. Masya Allah. Yung team social media. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaya patuloy tayong gabayan ni Allah ng pag-unawa at pagsubaybay sa kanyang mga salita sa ating pang-araw-araw na buhay. Gusto ko lang allow me to introduce myself. Wala nga akong camera, hindi ko alam kung bakit, pero show must go on. Ako si Abu Jasim Muhammad Alparo, event organizer ng UBK. Now, ano ang UBK? Since na iba-iba yung mga pumapasok sa atin ng mga kapatid natin, yung iba hindi alam kung anong UBK, allow me to give you an idea what is UBK. No? Ang UBK ay itinatag dito sa Kuwait para sa mga balik Islam. Sa pangunguna ng ating mahal na Ustads, Founder Mujahid Gumander, para sa atin. Alhamdulillah. Ang layunin nito ay para magkabuklod-buklod tayo at magbahagi ng kaalaman at pag-aaral ng Islam. Alhamdulillah, atin po ito mga kapatid. Actually, may mga videos po tayo na sinishare ang ating mga social media. Katuwang yung mga brothers natin. Nagsishare po tayo halos araw-araw since day 1 ng Ramadan. Nagsishare po tayo ng videos. So, check nyo po yung page ng UBK, which is atin po ito. UBK is Union of Balik Islam in Kuwait. So, atin po ito, alhamdulillah. So, bilang pagsuporta at kaalaman na makukuha natin dito, tingnan natin yung page ng UBK. Everyday po, and different topic. No? May mga anong kalagahan ng dikir, anong kalagahan ng pag-aayuno. Everyday po yan, gumagawa tayo ng videos. So, andun po lahat, i-check natin. At i-share na rin natin para makita ng mga pamilya natin, ng mga ibang tao. Para at least
yung sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uh, liannas, anpahum, liannas. So, ibig sabihin, akairu annas, anpahum liannas. Ibig sabihin, ang pinakamabuti sa tao ay yung may pakinabang, kapakipanabang sa ibang tao. Alhamdulillah. So, tingnan natin doon, i-share natin, atin to mga kapatid, no? At least gabay rin natin sa mga events natin. Alhamdulillah. Dito rin tayo nagpo-post ng mga events natin para lagi tayong update. Inshallah, so tingnan natin, i-like natin and i-share inshallah. Suportahan natin kasi atin po ito. Alhamdulillah. Pakinggan natin ang ating President, Mr. President Nasser Alita, sa kanyang sasabihin bago tayo pumunta sa ating main lecture, inshallah. Falyatafaddal, Pres Nasser. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid, Islam naman kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagbibigay sa atin ng pagkakataon ng buwan ng Ramadan. Marami sa atin mga kapatid noong nakaraang taon ay kasama pa natin. Ngunit sa ngayon sila ay wala na. Kaya sa ngayong Ramadan ay isang napakalaking biyaya at pagkakataon upang tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at magpakumbaba at magpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ngayon, tayo ay nakakapasok na sa pinakamahalagang bahagi ng Ramadan. Ang huling 10 araw nito ang mga gabi na puno ng awa, kapatawaran, at walang kapantay sa gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa isang hadith na ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating ang huling 10 gabi ng Ramadan, hinigpitan ng Propeta Muhammad ang kanyang pagsamba. Ginigising niya ang kanyang mga pamilya at iniiwan niya ang kanyang higaan upang italaga ang sarili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, makita ito sa Sahih al-Bukhari at Muslim. Ang pinapakita nito sa ating mga ganito, ipinapakita nito sa ating kung gaano kahalaga ang mga gabing ito. Ito ang panahon kung saan hinahanap ang mga nananampalataya ang Laylatul Qadr, ang gabi ng kapasyahan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na mas mabuti pa kaysa 1,000 buwan. Mga kapatid, kung ating isipin ang isang gabi sa katumbas ng higit ng 83 na taon at 4 na buwan ng pagsamba sa isang napakalaking biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tanong sa ating sarili ngayon ay paano natin gugulin ang natitirang mga gabi ng Ramadan? Ito ba ay gugulin natin sa kapabayaan o gagamitin natin ito upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang ating pagtitipon ngayong araw, ngayong hapon, ay isang paalala para sa ating lahat na samantalahin natin ang mga natitirang araw ng buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng sala, dua, pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng sadaka, at paghihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. So, napakaganda ng paalala ng ating UBK President, Mr. Nasser Alita. So, ating pakinggan naman ngayon ang ating tagapagsalita ngayong hapon, si Bro Faisal Villanos.
isa sa mga haligi din ng UBK, ang advisory secretary ng UBK. Nagbabahagi ng ating paksa uh, nakalagahan ng huling 10 araw ng Ramadan. Mga kapatid, pakinggan natin si Bro Faisal. Falyatafadal kapatid. Jazakallah khairan, brother Abu Jasim. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Mashallah. Okay. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, una sa lahat ay tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong pagkakataon na nagkakatipon-tipon tayo, nagbibigayan tayo nagbabahagi tayo ng mga kaalaman tungkol sa ating relihiyon, at nagpapasalamat din tayo sa ating UBK, no? Na siyang bumuo o nag-organize ng mga ganitong programa, ang pagbabahagi kahit nasa online lang, no? Alhamdulillah, biyayaan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ng marami pang kabutihan dito sa lupa, sa dunya at hanggang sa kabilang buhay, no? Alhamdulillah. At ang ating tatalakay ngayon ay patungkol pa rin, no, sa kahalagahan, kung ang kahalagahan ng Ramadan, lalong-lalo ngayon na malapit na tayo sa katapusan o malapit na tayo sa pagtatapos sa buwan ng Ramadan. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya at sa lahat na din ng ating mga kapatid na hindi mga Muslim, inshallah, na mga makakapanood nito, no? Tayo po ngayon ay nasa loob pa rin ng buwan ng Ramadan, alhamdulillah. Bagamat meron na lamang tayong ilang araw na nalalabi, kung hindi ako nagkakamali siguro mga 4 to 5 days na lang ay nasa Eid na tayo. Magsiselebrate na tayo ng Eid, no, inshallah ta'ala. Na napakabilis ng araw. Kung iisipin natin, parang kahapon lang nagdudua lang tayo ng Allahumma balig na Ramadan. O Allah, abutin kami sa buwan ng Ramadan, inshallah. Parang kahapon lang, excited pa tayo sa moon sighting, kung kailan natin makikita o kailan lalabas yung buwan, no, sa pagsilip sa buwan. At ngayon nga, ilang araw na lang ay lilipas na naman ang buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalataya, sa mga oras na ito, bilang isang Muslim, no, bilang nalalapit na ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan, bilang Muslim na kung saan ang buwan na ito ay sobrang napakahalaga sa ating mga mananampalataya, lalong-lalo na ang huling 10 araw sa buwan na ito. Mga kapatid, natanong na ba natin o tinanong na ba natin ang sarili natin, nasaan na ba ako sa mga gawaing ibadah sa mga oras na ito? Nasaan na ba ako sa pagbabasa ng Quran? Nabigyan ko ba ito ng sapat na oras o panahon, o mas marami pa yung panahon natin o mas madami pa yung panahon natin na naigugugol natin sa mas walang kakwenta-kwentang bagay, walang kabuluhang bagay? Nasaan na ba ako sa pagpapadami ng sala, pagbibigay ng kawang gawa? Nasaan na ba ako sa pagdawa sa aking pamilya? Pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala Pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas din natin ang ating pamilya laban sa apoy ng impyerno, hindi lamang ang ating mga sarili, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya ng mga balik Islam, no, yung mga dating Kristiyano. Nasaan na ba tayo sa pagdawa natin sa ating pamilya ngayong buwan na ito, sa buwan ng Ramadan, lalo na? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga naniniwala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inyong pangalagaan, inyong iligtas, inyong ingatan, o ang inyong mga sarili, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong pamilya laban sa apoy ng impyerno. So nasaan tayo mga kapatid? Nagbahagi ba tayo ng kaalaman sa ating mga kamag-anak?
bilang mga balik Islam. Ang buwan ng Ramadan ay punong-puno ng punong-puno o bumubuhos ang biyaya para sa ating mga Muslim. Ang Ramadan ay rahma, buwan ng rahma, buwan ng awa. Ngunit ang tanong mga kapatid, tanungin natin sarili natin, nagawa ba natin ang mga bagay na dapat natin gawin upang maging deserving tayo sa mga biyaya na inaasam natin ngayong buwan ng Ramadan? Deserve ba tayo? Ginagawa ba natin yung mga dapat natin gawin? Yung pagpapadami ng sala, nagawa ba natin? Rahma, buwan ng Ramadan, buwan ng Quran, nasaan ba tayo sa pagbabasa ng Quran? Sa mga panahon na ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ang umabot sa panahon ng Ramadan na nauwi lamang at natapos ang Ramadan na pabilang lamang sila sa pagkalugi. Ragma anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumman salakha qabla an yughfar lahu. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga taong nalugi sa mga taong inabutan nila ang buwan ng Ramadan at natapos ito ngunit hindi nila nakamit ang kapatawaran, ang pagpapatawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Buwan ng Ramadan, rahma, buwan ng kapatawaran. Although ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad kahit anong oras, anong araw ka humingi ng kapatawaran, pero itong buwan binigay na especially sa atin, special para sa atin. Tayo makasalanan. Hindi natin alam na baka mas marami pa yung nagagawa nating kasalanan kaysa doon sa mga nagagawa nating kabutihan. Kaya binigay itong Ramadan, giniwang special itong Ramadan upang maging doble, triple ang mga ginagawa nating kabutihan bilang pantakip doon sa mga nakasagawa nating mga kasalanan. So, bakit hindi natin sasamantalahin? Binigyan tayo ng privilege pagkakataon, pero sinayang natin. Bakit hahayaan pa natin na mapasama pa tayo doon sa mga nalugi lang na walang nangyari, di ba? Napagod lang, sinabi ng propeta na marami sa panahon ng Ramadan na nagutom, nagtiis ng gutom, nagtiis ng uhaw, pero wala silang napala sa kanilang pagtitiis. Wala silang napala sa kanilang mga pag-aayuno kasi wala rin silang nakamit na kapatawaran. Bakit? Sapagkat kabilang sa mga nalugi ay yung mga Muslim na nag-aayuno, nagtitiis ng pagkagutom, ng pag-auhaw, ngunit patuloy pa rin sa pagsisinungaling, patuloy pa rin sa paninirang puri, backfighting, paninirang pagmumura, yung mga mahilig magmura, no? Basta-basta na lang tayo nagbibigay o kumbaga kapag tayo nagsasalita ay kapag tayo nagagalit na high blood, nagmumura na tayo kagad. Ngayong Ramadan, bakit? Ngayong Ramadan, ginagawa pa rin ba natin ito? Nagmumura pa rin ba tayo? Gumagawa pa rin ba tayo ng mga paninira, chismis? Binugugol pa rin natin yung paninira, pagchismis. Patuloy pa rin tayo sa pagmamalaki, kibir, no? Yung pagmamalaki sa sarili natin, pag-iwas sa kapatiran dahil sa pagmamalaki na nasan yung mga kapatid natin? Simula nung nakaraang Ramadan hanggang ngayong bagong Ramadan, dumating na naman bagong Ramadan, hanggang ngayon umiiwas pa rin. Matatapos na ang buwan ng Ramadan, umiiwas pa rin. Allahu Akbar. Di ba? Nag-aayuno ka, pero umiiwas ka sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Innamal mu'minuna ikhwa, ang mga tunay na magkakapatid ay yung mga magkakapatid sa pananampalataya. Pero bakit mo iniiwasan? Ilang araw na lang matatapos na. Mashallah, nagka-attend ka ng tarawih, nagpaparami ka ng sala ngayon, salatul qiyam, nagbabasa ka ng Quran, pero patuloy ka naman umiiwas sa kapatiran mo kasi meron kang kinikimkim sa dibdib mo. May galit ka sa kapatid mo. May kibir ka sa sarili mo. Di ba? So, yan yung mga isa sa mga nakakasira o makakapagbigay sa atin ng dahilan na mapupunta tayo sa pagkalugi. Nag-aayuna ka, ngunit ang obligadong gawaing ibada tulad ng sala, hindi pa din ginagawa. Nagtatarawih, napakaganda ng khutbah ng ustads kanina. Umaten ka ng tarawih, umaten ka ng salatul qiyam, pero yung obligadong sala, hindi mo ginagawa. Allahu Akbar. No? So, yun. Huwag nating hayaan. Nakakalungkot mga kapatid, no? Huwag nating hayaan na mapabilang sa mga tao na ito na walang napala, kundi pagkagutom, pagkapagod.
sa buong Ramadan, ngunit hindi nagkaroon ng pakinabang sa kanila yung mga ginagawa nila o yung mga ginagawa natin. Mawawalan ng saysay. Yung mga pag-ayuno natin ay walang kapakinabangan dahil sa mga gawain na ito. No? Mga gawain na nakakasira, nakakawalang saysay ng ating mga pag-ayuno. Mga kapatid sa pananampalataya, hindi pa huli ang lahat. May ilang araw pa tayo upang hindi tayo mapabilang sa mga taong nalugi ngayong buwan na ito. Mag-evaluate tayo sa ating sarili. May ilang araw pa tayo upang mapunuan natin yung mga ating pagkukulang sa ibada. Yung mga pagmamalaki natin, tanggalin na natin. Meron tayong mga iniiwasan na kapatid, patawarin na natin kung may nagawang kasalanan. At kung mayroon naman tayong nagawang kasalanan sa ating mga kapatid, pagkakamali, madaling humingi ng kapatawaran. Di ba? Kung mas madali sa atin na gumawa ng masama, ay dapat mas madali sa atin na gumawa ng mabuti. No? Itong 5 araw o mayroon na lang tayong 5 araw o siguro mga 4 na araw na natitira sa atin sa loob ng buwan na ito. No? Mayroon na lang ilang araw pero wag natin kakalimutan ang pinakamahalaga sa buwan na ito ay yung 10 araw. No? Iniulat ni Aisha radhiyallahu anhu na kapag pumasok ang huling 10 araw ng Ramadan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lalo pang nagsisikap sa pagsamba sa mga araw na ito. Kanyang hinihigpitan ang kanyang mga pang-ibabang kasuotan, ginigising ang kanyang pamilya sa gabi, at binibigyan niya ng buhay ang mga gabi ng huling 10 araw ng Ramadan sa pamamagitan ng pagsamba. Mga kapatid, sa mananampalataya, ang buwan ng Ramadan ang pinaka-mainam sa lahat ng buwan ng isang taon. At sa loob ng buwan na ito ay may itinakdang 10 araw na pinaka-mainam. Sa loob ng buwan na ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa loob ng 10 araw ng buwan na ito, sa loob ng 10 araw na ito ay may itinakdang isang gabi. Isang gabi na pinaka-mainam sa lahat ng gabi. At ito ay ang Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan, pagpapala. At ito ang pinakaasam natin lahat ng mga Muslim. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Laylatul Qadar, sa katotohanan, ipinaba namin ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadar, sa gabi ng kapasyahan. Ang Quran na siyang gabay, ang Quran na siyang ilaw natin, no, sa pagtahak sa tamang landas, sa tamang pananampalataya. Wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman niyo ba, o Propeta Muhammad, nalalaman niyo ba kung ano ang kahalagahan ng Laylatul Qadar? Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Laylatul Qadar ay mahalaga, ay katumbas ng 1,000 buwan. Min alfi shahr. Subhanallah. Pag inabutan natin, nasumpungan natin ang Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasihan, kung ano man ang ating ginagawa, kung tayo ay nagbabasa ng Quran, nagsasagawa ng sala, o ano mang mga ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo'y inabutan ng gabi ng kapasyahan, nasumpungan natin ito, yung isang gabi na ito, ay mainam pa sa 1,000 buwan, o 83 years and 4 months. No? Kung ikaw ay nagsasala, sinong may kakayahan na magsagawa ng sala sa buong 83 years na patuloy na nagsasala? Di ba? Sino yung may kaya na magbasa ng Quran sa loob ng 83 years? Kahit nga isang taon, hindi natin kakayanin na tuloy-tuloy yan. O bakit kahit pa siguro isang buwan, hindi natin kakayanin. Ngayon nga lang buwan ng Ramadan, hindi natin kaya na magbasa ng tuloy-tuloy sa Quran ng tuloy-tuloy, no? Paano pa kaya? So, yun yung kagandahan ng Laylatul Qadar. Pag naabutan ka yan, nagbabasa ng Quran, naabutan mo yan, ikaw ay nagsasala, ay mainam pa sa 83 years, sa 1,000 mainam pa sa 1,000 buwan na para ka nagbabasa ng Quran na tuloy-tuloy. Subhanallah. No? Napakalaking biyaya para sa atin ang Ramadan. Lalong-lalo na itong 5 araw na natitirang. Meron na lang tayong 5 araw o 5 gabi na natitira sa buwan ng Ramadan.
Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan eksakto bababa o kailan darating ang Lailatul Qadar. Basta ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 10 araw na ito ay darating ang Lailatul Qadar. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa loob na ito ay hindi natin alam kung saan dyan darating. Ang hikma kung bakit ito sinabi ng Allah subhanahu ay hindi ito pinaalam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay upang tayo magsumikap. Magparami pa tayo ng pagsamba sa mga panahon na ito. Magsumikap pa tayo sa loob ng 10 araw. Kung tayo nagsumikap simula first day of Ramadan hanggang 20 days of Ramadan, mas lalo tayo magsumikap ngayong 21st of Ramadan hanggang sa 30, yung pinakahuling 10 araw na Ramadan. Magsumikap pa tayo. Iyan ang wisdom kung bakit hindi yan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan bababa ang sakto ang Lailatul Qadar o ang gabi ng biyaya o ang gabi ng kapasihan, no? Dahil kung sinabi niya yan na bababa sa araw o sa ika-27 na araw ng Ramadan, baka wala na magsala sa ibang araw ng Ramadan. Wala na magsalatul qiyam sa ibang gabi ng Ramadan. Kundi doon na lamang sa 27 ng ah, araw ng Ramadan. So yun yung wisdom mga kapatid sa pananampalataya kung bakit hindi sinabi o hindi pinaalam sa atin o inilingid sa atin kung kailan darating. Ang importante ay may alam natin na sa loob ng 10 araw nito ito darating. Kaya kunin na natin to. 10 araw lang naman. No? Ngayon 5 araw na lang, hindi natin alam kung kailan darating yung Lailatul Qadar. Baka bukas, mamaya, pagsala natin, o mamayang gabi, o after bumaba na ang Lailatul Qadar after Maghrib, o bukas sa isang araw o sa 28, 27, 28, 29, no? Sikapin pa natin, no? Evaluate natin yung sarili natin kung nasaan na ba tayo sa paggawa ng ibadah. Huwag na natin sayangin yung pagkakataon. Huwag tayo magpakampante sa ating sarili na dati na palagi tayo nagbibigay ng kawang gawa, lagi tayo naglilibre sa kapatiran, lagi tayo nga nagsasala. Huwag tayong pakapantay na yan ay sapat na mga ibada o gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay papasukin sa paraiso. Hindi natin alam, baka may mas malamang pa pala tayo nagagawang kasalanan na hindi natin nalalaman, no? Dahil na 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 nakakagawa tayo ng pagkakamali na binabaliwala lang natin, no? Bilang mga kasiniisip natin na mapapatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? So mga kapatid sa pananampalataya, alhamdulillah, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga umatin ngayon. Inshallah ta'ala, ay nawa ay kahit papaano ay mayroon akong maibahagi sa inyo na kaalaman at nawa ay ito ay nakapagbigay ng kapakinabangan sa inyo makapakinabangan sa inyo dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, no? Allahumma dalimutan ko yun. So, yung mga kapatid, no? Nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pag-aayuno, ang ating mga sala, ang pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng kawang gawa, ang lahat ng ating ibadah ngayong buwan ng Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tabarakal Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakalinaw at napakaganda ng mensahe ng ating lecturer na si Ak Faisal. Masya Allah. So, inshallah, marami tayong natutunan at napulot na mga aral sa kanyang napakagandang mensahe, no? Na may magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat upang lalo nating pagbutihin ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpagawa ng kabutihan, kung anong klaseng ibada, no? Sinabi niya kanina, nabanggit niya na ating ipagdua din ang ating mga magulang dahil obligasyon natin itong lahat. So, sa huling 10 buwan ng Ramadan, ito yung mga panahon na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua, no, mga kapatid. So, nagdarasal tayo, nagdudua tayo para sa ating mga sarili, para sa ating kaligtasan, para sa
pamumuhay natin, inshallah. Huwag nating kalimutan ang ating mga magulang. Mga kapatid, para-parehas tayo ng struggle. Parehas tayo ng obligasyon. Huwag nating sukuan. Idua natin, isujud natin ang ating mga magulang. You know? Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na balang araw, sambitin nila ang la ilaha illallah. Mga kapatid, katulad ng ginawa natin. Katulad ng mga Muslim. Inshallah, pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagdua natin. No? Hindi natin maatim, no? Sa pang-araw na sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom, na tayo nalalasap natin ang tagumpay at nakikita natin ang ating pamilya na naghihirap sa kaparusahan. Hindi natin kayang, kapatid, mga kapatid. Huwag natin tigilan o kaya hintuan. So paano natin gagawin yun? Idua natin at mag-aral tayo, mananagsik tayo ng kaalaman. Yun ang bala natin. Magdua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pakainin natin ang ating sarili ng kaalaman para mabahagi natin sa ating pamilya. Pagdua natin ngayong huling 5 araw na lang, na sana isudod natin, na sana gabayan at patubayan ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, inshallah. So, napakaganda ng sinabi ni kapatid na Faisal, no? So, open na tayo siguro sa ating open forum kung tayo ay mayroong mga katanungan about sa ating topic na huling 10 araw ng Ramadan, about sa pag-aayuno. So, binubuksan na po natin ang ating open forum kung sino may gustong magtanong, mag-message lang o kaya i-open ang inyong mga mic para makapagtanong sa ating lecturer, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron lang Waalaikumsalam warahmatullahi. sabihin na si Bro, Abu Jasim, Bro Hisham, Bro Faisal. Wala ako na isulat. Ang gagaling eh, no? MashaAllah. Dated March 13, 2026. MashaAllah, barakallahu fikum. So, globally competitive talaga ang MashaAllah. So, MashaAllah. Congratulations. Ang gagaling nyo talaga. Nakakaingit kayo. MashaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open po yung lahat, mga kapatid, na magtanong kung ano yung mga hindi natin masyadong naunawaan, mga nais nating linawin. Mag-message lamang po kung nahihiya po tayo mag-open ng ating mic. Pwede nating mag-message sa chat box at ating babasahin at itutugon natin sa ating lecturer, inshallah. Mga kapatid, hanggat wala pa tayong katanungan, no? So, gusto lang natin magpasalamat muli, no? Sa ating mga pamunuan, sa mga namumuno ng bumubuo ng UBK. Union of Balik Islam Kuwait, no? Tulad ng ipinarating sa atin ng ating host kanina na si Brother Abu Jasim, ang UBK ay binuo para sa ating mga balik Islam, no? Karamihan po, lahat po ng members o lahat po ng ang tawag dito, mga namumuno sa UBK o umahawak ng UBK ay lahat po ay balik Islam, no? At ito ay ang purpose kung bakit ito binuo ay upang i-unite o pagkaisahin o pagkaisa ang lahat ng mga balik Islam dito sa buong Kuwait, inshallah ta'ala. At ito ay magkakaroon ng kapakinabangan sa atin, no? Ito ay kauna-unahang organisasyon na nabuo na suportado ng Islamic Presentation Committee, no? At ito ay dahil na rin sa effort at pagsusumikap ng ating at dahil na rin sa pagmamalasakit ng ating mahal na ustads, mabuting ustads, no? Sa kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa ating mga balik Islam.
At ito naman ay hindi rin lang naman para sa mga balik Islam, of course, ay para din sa ating mga kapatid na mga born Muslim ay welcome din po tayo, no? Actually, doon sa ating advisory board ay kasama natin yung mga moro na mga advisory board, no? Sila yung nag-guide sa atin na kung sakali ay mayroon na mga kailangan tayong gawin, mga importanteng gawin, ay mayroon tayong advisor o advisor sa mga mas mainam o mga karapat dapat nating gawin bilang sila yung mga mas malalawak ang kaalaman, no? Lalong-lalo na sa atin sa pananampalatayang Islam, no? At inshallah ta'ala, ito ay nakaabot din sa Pilipinas, no? Mayroon din tayong organisasyon sa Pilipinas patunguhan na tungkol sa Union of Balik Islam, no? UBK at UBP naman sa Pilipinas. So, nandyan yung mga kapatid natin, sila Brother Emerson, sila Brother Usman. So, yan yung mga kasama natin na nanggaling dito sa Kuwait, ano? So, yun. Mashallah, Tabarakar Rahman, Brother Faisal. Inshallah, bubuksan natin yung mga kapatid natin na may mga katanungan sila para pagdating ng oras ng iftar ay matugunan yung mga katanungan nila, inshallah. Barakallahu fiqh, Brother Faisal. Napabilib mo ako sa lecture mo. Napakaganda. Napakagandang lecture na hindi natin nakalain na isang balik Islam na ganun ang tindi, ang ganda ng kanyang pagbigay ng lecture. Allahu Akbar. Inasa natin na sa mga susunod na panahon ay iba pang mga brother natin, ha. Inshallah, nabanggit, napakaganda kasi nabanggit ni President Nasser, presidente ng UBK, na mula bukas ay araw-araw na hanggang sa matapos ang Ramadan, araw-araw na daw yung lecture, inshallah. Nang magbibigay ng lecture ay mga balik Islam. Kailangan tumayo tayo sa sarili nating paa. Hindi yung sapat na yung nakikinig lang tayo. Kikinig din tayo sa mga lecture at magli-lecture tayo, alhamdulillah. Barakallahu fikum. MashaAllah, Tabarakarahman. Ganda ng sinabi ng ating Ustads Mujahid Gobander. So mga kapatid, no, open po tayo sa mga question. Kung may mga gusto tayong itanong about sa ating paksa sa Ramadan, no? Sa Ramadan, ay ano na natin? Elaborate na natin na pwede tayong magtanong about sa Ramadan. Ano, Ramadan, 10 araw, huling 10 araw, pag-aayuno, kung ano man yung mga hindi malinaw sa atin, inshallah. Ako lang, brother, is nothing to be questioned. Unquestionable. The lecture is clear and well precise and concise. Mashallah. Yun lang. Pero pagpupunta ko sa inyo na alam ko na nakasama ko at alam ko na ang pinagkuhanan ng kaalaman ay matibay, no? Mashallah. Mashallah. Yun lang. Barakallahu fikum. MashaAllah, Tabarakarahman. So, yung mga brothers natin, pwede naman magtanong yung mga brothers natin, no? Habang inaantay natin yung ibang mga participants natin, baka nagre-ready sila ng question nila. Mashallah, habang wala pang nagtatanong kasi ito napapansin ko madalas ay mahaba yung naghihintayan o kaya ay nag-iisip bawat isa. Baka magkamali ako. Huwag tayong matakot na magkamali kasi normal na magkamali tayo. Basta huwag lang tayong maggagaling-galingan, akala mo kung ano na, kung saan na talagang napakalawak. Basta pagdating sa kaalaman, lagi tayong magpapakumbaba at huwag tayong matakot, inshallah. Basta consistent tayo sa natutunan natin, alhamdulillah, huwag tayong matakot. Magtanong, huwag tayong mahiya magtanong. Assalamualaikum, Ustaz. May nagtatanong, may reward po ba ang pagbabasa ng Quran sa phone? Meron Mobile? si Basir Nasher Padua. Waalaikumsalam, kapatid. So, ang tanong ni kapatid na Basir Nasser ay may reward po ba ang pagbabasa ng Quran sa CP or sa mobile? Shukran po sa pagtutugon. So, sino ba ang pwedeng sumagot? Si Ustad ba or si Akh Faisal? Siguro yung lecturer natin para at least masagot ng ating lecturer.
Oo, yung lecturer, basta mga tanong, yung lecturer, kasi para matuto rin tayo. Ngayon, kung makita natin na mali, ay hindi naman natin papayagan yung mali, no? Barakallahu fiik. Inshallah po. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khair. Alam niyo mga kapatid, yung pagbabasa ng Quran, pag-memorize ng Quran, pagbabasa ng Quran, pag-recite ng Quran, lahat yan ay may gantimpala, no? Nagbabasa ka ng Quran sa CP mo, ng Quran, may gantimpala. O nagre-recite ka lang na wala kang binabasa, may gantimpala, no? So yun, yung nagbabasa ka ng Quran na yung mismo nga Quran mismo, yung aklat ng Quran, ay may gantimpala of course. So, alhamdulillah, hindi ko lang kayo bibigyan ng hatol tungkol sa kung alin yung mas malaki ang gantimpala kasi hindi ko nalinya yun. So, para sa akin, yung katotohanan na pagbabasa ng Quran ay o pagre-recite ng Quran, pag-memorize ng Quran ay maraming biyaya. Yan lang sa mga barakallahu fik. Ayan. Inshallah, tugunan ng ating lecturer ang tanong ng ating brother. Uh, inshallah. So, kung sino pa may gustong magtanong, open po ang chat natin at pwede rin i-open ang inyong mga mic para makapagtanong sa ating lecturer, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yes, kapatid. Ako po si Brother Omar. Gusto ko lang sana pong magtanong sa regarding sa pagbabasa ng Quran, especially lalo sa akin na baguhan dito sa Balik Islam. Ano po ba yung pinakamainam na sa pagbabasa ng Quran? Kasi wala kaming guide kung saan kami mag-umpisa or sa last page ba or basta Isa kayo. wala po akong idea. Sana po may guide po. Maraming salamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. So, ang tanong ng ating, narinig naman siguro ng ating lecturer, no? So, hindi ko na siguro kailangan ulitin. So, Faisal. Pagod ka na mag-ulit. Alhamdulillah. Nag-alam ko sige, pare. Sige, inshallah. Alhamdulillah. So yung tulad ng sinabi natin kanina, yung pagbabasa, pagre-recite ng Quran, as long as nasa tama, ano, ay alhamdulillah may gantimpala. Yung doon sa mga baguhan, yung mga nagsisikap na magbasa ng Quran, yung nahihirapan, no? Nasabi sa atin natin, napag-aralan din naman natin, nakaturo nila na doon sa mga baguhan, kapag nagbubasa ng Quran, ay may gantimpala. At nagiging doble pa kapag kayong nahihirapan ka kasi hindi mo pa kabisado yung pagbabasa ng Quran, hindi mo pa kabisado yung ano, pero nahihirapan ka sa pagbasa, pero nagsusumikap ka, mayroon pa rin another gantimpala yun. So, alhamdulillah kapatid, biyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsisikap mo na magbasa pa rin kahit na nahihirapan ka. Masyaallah. Maraming pong salamat sa pagsagot, Ustad. Welcome po, welcome. So, may isang tanong din dito, no? Sister ba to or brother? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanong po, Ustad, pag nagtarawi ka, mag-isa sa bahay, mas mainam po ba na malakas ang boses kapag nagbabasa po? So, Faisal, ito yung tanong nyo, no? Pag nagtarawi daw, mag-isa sa bahay, mas mainam po ba na malakas ang boses kapag nagbasa? Okay din naman po. Malakas yung boses, pero okay lang din kung hindi mo lakasan yung boses. Pero masarap kasi basahin yung Quran. Nagre-recite ka ng Quran, lalo na sa dasal, na malakas mo siyang binibigkas, no? Kasi doon mo nakikita yung ganda na pipil mo yung boses, no? Alhamdulillah. Pero lang sa mga part na dasal sa duhur, sa asar, na wala talaga sounds yung pagdarasal na iyon, no? At saka yung mga ilang mga sunnah, mga dagdag na sala.
Pero sa Tarawih, yung Tarawih, ay yung original man yan, malakas yung boses para maganda. Masarap magbasa ng Quran. Huwag natin ipagkait yung boses natin ay parinig sa iba. Allahu alam. Assalamualaikum. Ay, isang tanong si Salamat. Sister dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ang tanong niya rito, mas maganda bang minabutihin na lang na ano ba? It is wrong to choose. Mali bang manahimik na lamang? Para ba? English kasi. Kaysa Galing galing. ipag-argumento English mo na lang, English mo na lang, basahin mo na lang sa English. Oo. Ayusin na lang natin. Sige kapatid, tuloy mo. Sabi ng sister natin dito, is it wrong to discuss inner self-peace? To choose inner self-peace rather than to have arguments with the families about religions? Religions. Masyadong malambing naman yung pagbasa mo. Hindi kasi babae ang nagsabi. Babae, ang pinanggalingan, kaya kailangan malambing. So kailangan po tayo sa Ustad yung kasagutan po, no? Ustad, tama po ba? Hindi, bismillah, alhamdulillah. Sa paningin ko rito kasi, parang parang kalagayan rin natin to na mga balik Islam. Mga balik Islam na ang pamilya natin is hindi pa mga Islam. So, kung manahimik na rin lang tayo dahil ayaw natin na makipag-argumento sa mga patungkol sa relihiyon, so papaano naman natin sila maililigtas? Or paano natin sila makasama doon sa hinahangad nating paraiso? So, ang pinakamainam dito, sister, siguro is yung pagsasabar lang talaga. Pagtitiis at ipakita natin na ang Islam ay kapayapaan, hindi kaguluhan. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Napagandang sinabi ni Brother Abu Bakar, no? So, may dagdag ko rin doon. So, kailangan din natin ng kaalaman, no? Sapat na kaalaman, sister. Kailangan natin mag-aral para at the same time, may turo natin yung tamang katuruan sa kanila, no? So, in terms of knowledge, alam natin kung ano yung i-deliver natin sa kanila in the future. So, kailangan natin talaga mag-aral dahil obligasyon natin, mga Muslim, ang paghanap ng kaalaman. So, unahin natin, no? Unahin natin yung ating pamilya. Kailangan nating maging goal ng ating pamilya, inshallah. So, mashallah, tabaraka rahman, napakaraming tanong na, no? Unahin natin itong tanong ni Sister Maria Mendesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sister. Sa pangalawang araw ba ng Eid ay pwede na magbayad sa nautang na fasting? So, Brother Ak Faisal, ang tanong niya ay sa pangalawang araw daw, pwede naman magbayad ng nautang na fasting. Pwede po, inshallah. Pwede naman. Pero enjoy mo muna yung Eid. Ano ba, yung first Eid natin, nag-celebrate ka. Second day of Eid, mag-celebrate ka ulit kasi holiday yan, di ba? Sayang. Pero kung gusto niyo mag-fasting na magbayad na ng kada nyo sa pag-fasting, okay naman. Pwede na magbayad. So, narinig natin si Ustad, si Ak Faisal sa kanyang sagot, no? Ito, may mga tanong din. Itong isang sister natin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sister. Tanong ko lang po, okay lang po ba magbasa ng Quran sa CP? At okay lang po ba na sabayan ang pagbabasa ng parang kanta sa CP? Ang Quran kasi po, ganun ginagawa ko kasi hirap po ako mag-pronounce at baguhan lang din po ako. Ak Faisal? Your Opo, okay naman yun. Siyempre, may gantimpala rin yan. So, lahat talaga na pagsisikap natin para magawa natin mabasa yung Quran.
sa anumang pamamaraan. As long as tama yung pagbasa, oh, hindi pa baligtad, no? As long as tama yung pagbasa, may gantimpala yan, no? At kung meron man tayong mga hindi mabigkas pa na mga tamang pagbigkas ay alam ba, patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre. Pero may biyaya pa rin. Tulad ng sinabi ko kanina, yung gantimpala na pagbasa ng Quran na may gantimpala at yung paghihirap natin na nahihirapan tayo magbasa kasi bago pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang, ay another na gantimpala pa rin sa atin. No? Alhamdulillah. Pero hindi naman ibig sabihin na panatilihin natin yung sarili natin na nahihirapan magbasa. No? Kung sinasadya natin na hindi na mag-aral, ano ng Quran, pag-aralan na basahin yung Quran, kung paano basahin, ay nasa iyo na pagkukulang, no? Allahu a'lam. May konting correction lang natin doon na yung term mo na kanta ay hindi po kanta yung Quran. Hindi po natin ihahalin tulad sa mga pagkakanta-kanta. Pero baka ang tinutukoy ng nagtanong o sister natin ay yung may tunog ang pagbasa o maganda ang pagbigkas. Na which is yun yung katuruan sa Islam na babasahin natin ang Quran ng magandang pagbasa o magandang pagbigkas. Pero yung salitang kinakanta-kanta ni Kwan ay hindi yun ganun ang termo na dapat natin gamitin. Binabasa ko ang Quran na kinakanta ko hindi yun kasi ang kanta ay kanta, ang pagbasa ng Quran ay pagbasa ng Quran. Mashallah, napakalinaw. Maganda yung sinabi ng Ustads, no? Napakaganda yun, yung ganon. Nakikinig tayo, Brother Muhammad, nakikinig tayo ng pagbabasa ng Quran, tapos i-post natin, tapos gayahin natin. Kasi pag sabayan mo yung pagbasa niya, minsan na hindi natin makukuha mabuti. Pero pakinggan muna natin, tapos post natin, tapos gayahin natin yun. Ulit-ulitin natin hanggang sa makuha natin yun, inshallah. Inshallah, Ustads. So, Pero pupunta tayo sa ibang tanong, no? sa totoo lang mga kapatid, pag binasa natin ng Quran sa pamagitan lang ng pakikinig, hindi rin pa rin natin mabasa, hindi rin natin mabigkas ng tamang Quran. Pinaka the best, kahit gaano kagaling, kahit gaano kalinaw ang pakinig mo, ang tainga mo, pero hindi mo pa rin makukuha yan ng tama kasi pinapakinggan mo lang. Kailangan makuha mo yan sa pamagitan ng nababasa mo mismo ang Quran at saka binabasa mo ang Quran na mayroon kang ustaz na tumitingin sa iyo. Binabantayan ka, tinitingnan niyang bibig mo, tinitingnan niyang paglabas ng mga litra. Dahil kung hindi mo pa naranasan na magbasa ng Quran ng buo, yung banal na Quran na buo, na tinitingnan ka ng guro mo, mula sa umpisa hanggang sa dulo, hindi mo pa nakuha ng tamang pagbasa ang Quran. So yun, pinakamainam na pagbasa ng Quran ay nababasa mo yung Quran, pero habang hindi mo pa nababasa, ay nakikinig ka, alhamdulillah. Nababasa mo ang Quran, nakikinig ka, tapos pinaka-final ay habang binabasa mo ay pinapakinggan ka at binabantayan ka ng guro mo. Yun ang pinaka-the best. Assalamualaikum. May idadagdag lang po sa tanong based on my experience sa aming mga balik Islam na tayo mga balik Islam na sa akin na personally inuna ko yung pakikinig. Tapos ang tagal kong bago nang-aral yung Arabic hanggang ngayon hirap akong baguhin yung narinig ko na akala ko tama. Ngayon, hirap na hirap ako. Pero ito, pagpapayo lang sa mga baguhan na parehas ko din na baguhan, na unahin nating aralin yung Arabic alphabet. Para hindi tayo mahirapan in the near future. Kasi ang hirap talagang baguhin. Allahu Akbar. Kaya, kung ako lang, sa akin ay pagpapayo ko na unahin yung letra, tapos ang ganda ng mabilis na yung pagkakaano. Pero alhamdulillah, nandun pa rin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa nahihirapan magbigkas, ay nandun pa rin ang biyaya. Tapos, pag napakaganda ng pagre-recite mo, nandiyan ang mga anghel, no? Subhanallah. So, ang daming biyaya ang daming biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na binibigay sa atin. MashaAllah. Yun lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran, kapatid na Abu Ayub.
So, punta tayo doon sa ibang katanungan, no? May tanong dito, galing kay Ustad Abdullah. Bakit inobliga ng Allah ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Tanong ng isa nating kapatid. So, Faisal, Puli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ano? ano eh. Ako Si na. Pres, dapat sumagot din si Pres, no? Alhamdulillah, alhamdulillah. So, inobliga, no? Inobligado sa atin yung pag-aayon, no? Sa buwan ng Ramadan upang magkaroon tayo ng takwa. Unang-una, yung takwa, pagkatakot sa Allah, Allah, no? Para magkaroon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Pag mag-aayuno ka, di ba? Pag mag-aayuno ka, ikaw lang naman nakakalam yan. Pwede mo naman sabihin nag-aayuno ka, pero pwede ka naman pumunta sa kwarto mo na wala nakakakita sa'yo, kumain ka. No? Pero dahil sa takwa mo, sa takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit na walang nakakakita sa iyo, ay hindi mo gagawin, no? So yun, yung essence ng Ramadan, kung bakit inobliga sa atin yung pag-aayuno sa buwan na ito. Karoon tayo ng takwa. At pangalawa, ay ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Rahman, o pagpapatawad, no? Para maglinis tayo ng ating kaluluwa. Marami tayong nagagawang kasalanan. Pansinin nyo, pag buwan ng Ramadan, parang nakokontrol natin sarili natin na gumawa ng mga masama. Although hindi man natin ang kagustuhan minsan, pero minsan di rin tayo nakakapagpigil. Pero sa buwan ng Ramadan, nagagawa natin, di ba? Yung pagsasalita ng hindi maganda, no? O yung pagkipagchismis, pakikipagmarites, di ba? So, nakokontrol natin kasi natatakot tayo din. So, of course, na ayaw din natin na mapabilang. No? So, maganda yung tulad doon sa topic ko kanina na mapabilang tayo sa mga nalugi lang, no? Kasi hindi tayo napatawad sa kasalanan, no? At isa ba, na isa, sa dahilan ay upang matrain yung sarili natin sa pagtitiis. Yung sabat at sabi rin. Oh, di ba? Ang pagtitiis ay kamahal-mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga matiisin ay siya yung kasama ng Allah subhanahu makakasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So yan. Yan yung mga dahilan. At marami pang dahilan. Bakit inobliga sa atin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At yun, hindi na kaya ng aking pagpapaliwanag kasi hindi na kaya ng aking kaalaman. Mas malawak na kaalaman ay nasa mga ustads natin. Kaya kapag mayroon tayong mga free na pag-aaral ay umattend tayo sa mga ustads. Mashallah. May libreng pag-aaral dito sa Kuwait. Alhamdulillah. At ngayon online na kahit saan ka ngayon, maka-attend ka ng pag-aaral. So marami tayong mapupulot na kaalaman. Alhamdulillah. So yun lang mga assalamualaikum. Salamat po. Dagdagan lang din po sa sinabi ng ating kapatid na si Faisal patungkol sa bakit inobliga ng Allah ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Dahil bilang mananampalataya, iniutos ito sa atin na mag-aayuno, kagaya ng pag-aayuno sa mga nauna pa sa atin, sa mga propeta, sa mga tao noong unang panahon. At isa ito bilang isang mananampalataya na sinusunod natin, isa ito sa pang-apat na haligi ng Islam. So kailangan sundin talaga natin at gawin natin ang pag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Although may mga pag-aayuno sa mga regular na araw o sunnah, pero mas mahalaga ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan dahil ang Allah na mismo ang magbibigay ng gantimpala nito. Ayun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konting dagdag lang, ano? So, yun lang. Isa pa rin sa kung bakit inibliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno ay ang tunay na diwa ng Ramadan o ang tunay na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay yun nga, inshallah, gaya na sinabi ni Sheikh Faisal na upang tayo ay magkaroon ng takwa. So ang tunay na takwa ay hindi lamang sa pag-ayuno sa araw o pagdarasal sa gabi,
habang gumagawa ng kasalanan sa pagitan nito. Ang tunay na takwa ay ang pag-iwas sa ipinagbabawal ng Allah at pagtupad sa kanyang mga pinag-uutos. Ilang aking may dadagdag, wakar dawan na alhamdulillah rabbil alamin. Good afternoon, brother. Kamusta po? May nagbigay lang po sa akin ng number nyo sa sino ba yun? Anong pangalan niyo? Kalimutan ko na. So, pupunta tayo sa next question, no? Napaganda ng mga sagot ng ating mga brother. Mashallah, Tabarakarahman. So, Bro, may tanong rito si Usman, kapatid Usman, Gino. okay. Ano ang maipapayo mo sa mga nagsasagawa ng tahajjud ngayong huling 10 gabi sa masjid or mag-iisa lang sa bahay? Pwede mo na sagutin, bro. Inshallah. Help me. Allahu Akbar. Wala. Ito. Maganda to kasi kung mag-isa ka lang na magtatahajjud, alhamdulillah, okay rin naman. Kasi abot lang sa aking makakaya. Ah, pero kung magtatahajjud ka, kasama ng karamihan, so dagdag biyaya, dagdag points, kasi sinabi sa man qiyama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So ang sino mang nagnanais magdasal ng tarawih at nagnanais na makamit ang gantimpala ay patatawarin sa kanya ang mga nakaraang kasalanan. Yun lang po ang maisagot ko diyan. Bakit maingay Assalamualaikum. audio mo, Brother Abubakar? Ustad, Maingay, nagaputol-putol yung kwan mo. maingay na static yung Babak feed. Nagbabackflip siya. May ano ka. Nasa bahay ka? Sa bahay ako, Ustad. O kaya, may gusto lang akong linawin kasi although nabanggit ni Brother Abubakar yung sino mang magdasal ng Qiyamul Lail, maganda, tama yun. Pero ito baka minsan kasi hindi natin masyado pa ito namimit o napapansin, hindi natin nabibigyan ng malawak na pag-unawa. Sa totoo lang, ang original kasi ng pagdarasal ng katulad nito, mga sunna, pagdarasal ng tahajjud, katulad niyan, Qiyamul Lail, ang original niya kasi yan ay sa bahay. Ang original niya sa bahay. At sabi pa nga ng mga ulama, alin ang mas mainam, sa bahay isasagawa o sa masjid? Ang original, sa bahay ang mainam. Kuha ninyo. Pero hindi natin masyado ito maunawaan pag hindi natin bigyan ng pansin. Ang original ng mainam na pagdarasal ng mga katulad nito, tahajjud, Qiyamul Lail, ay sa bahay isinasagawa. Marami tayong mga dalil, pero yung mga dalil na nabanggit ninyo, naririnig ninyo, ay pangkalahatan yun. Yung Qiyamul Lail, hindi naman sinabi doon na mag-Qiyamul Lail ka doon sa masjid. Hindi sinabi doon. Man kama Laylatul Qadr, man kama Ramadan, lahat yun yung mga qiyam pagdarasal. Pero ang original niya yan ay sa bahay. Okay? So, bakit binubuksan natin yung mga masjid? Bakit binubuksan ng mga masjid? Kasi nga, mayroong maraming mga kabutihan na maaari na makukuha natin doon sa pagbukas ng pagdarasal sa loob ng masjid. Mashallah, tabarakarrahman. Tingnan ninyo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Ang higit na mainam na pagdarasal ng isang tao fi baitihi ay sa kanyang bahay. Illa al-maktuba. Maliban na lamang sa mga obligadong pagdarasal. Ano yung mga obligadong pagdarasal? Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Kaya kung huwag tayong magtataka kung makita natin ng ibang mga brother, bakit hindi nagdarasal dito sa masjid? Bakit lagi na lang doon sa bahay yung iba? Kasi nga, ang pinaka-original niya ay sa bahay. Okay? Ang ano lang talaga,
mainam sa bahay, sa masjid, malaking biyaya din kasi yung pagpunta mo sa masjid, may gantimpala ka at yung pagpasok mo, marami kang mga mabibigkas, mga dua, alhamdulillah, magkita-kita kayo ng mga brother, pero kung alin ang mas mainam, although marami kang mga points na makuha doon, pero pag pinag-usapan in general, alin ang mainam? Sa bahay magdarasal ng tahajjud o sa masjid? Sa bahay. Yun ang anuhan ng mga ulama. Kasi sinabi ng propeta, afdalu salatil mar, pinakamainam na pagdarasal ng tao, fi baytihi, sa loob ng kanyang bahay, illal maktuba, maliban na lamang sa obligadong pagdarasal. Sa iba pang sinabi ng propeta, alaykum bis salati fi buyutikum. Alaykum bis salati fi buyutikum. Nararapat na magsala kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan. Pero yun ang pinag-usapan dito, yung mga sunna, katulad ng tarawih, katulad ng tahajjud, katulad ng qiyamul lail, ang original niya ay mainam ay sa bahay. Yung nagtitipon-tipon lang naman ng pagdarasal ng tarawih, ayan ay nasa pamamahala ni Umar bin al-Khattab na para yung mga tao ay makapagsala sila ng tarawih sa loob ng masjid. Mashallah, tabaraka rahman. Pero ito binabanggit lang natin dito. Hindi naman natin ito mabanggit dyan sa mga public kasi hindi maintindihan. Kasi ang makakaunawa lang sa mga ganitong kaalaman, yung mga taong may malasakit sa pananampalataya, may malasakit sa kaalaman, may malasakit sa Islam. Yung gusto matuto ng kaalaman, pero mga ganitong bagay, pag binanggit natin yan sa public, hindi maunawaan ng mga tao. Babatikusin ka ng babatikusin, magkakaroon ng away, magkakaroon ng gulo, magkakaroon na ng kung saan ay hindi na maganda yung uh, kararatnan niya. Yun na nga. So, may mga bagay kasi na minsan babanggitin sa eksklusibo na bagay, eksklusibo na lugar, may mga bagay naman na babanggitin. Katulad yan, mangkama Ramadan, sino mang magdasal sa Ramadan, magtahajud, imanan wahtisaban, public, babanggitin natin sa public, pero katulad nito mga kaalaman na ito, kailangan ay masinsina na babanggitin natin sa mga taong may pangunawa, ulul albab, may pangunawa. Masyaallah, tabaraka rahman. Barakallahu fikum. Baka humaba naman itong pagsasalita ko. Kasi ako pag hindi ko na mapigilan na naman. Mashallah, tabaraka rahman. Napakaganda ng sinabi ng magandang paliwanag. Mashallah, at least nalinawan tayo. Mashallah, tabaraka rahman. Mas masarap talaga makinig. Oo. Sabi niyo sa dahil galit na lang. Mashallah. Alhamdulillah. Diba, na original yan ay talagang totoo naman sa ba? Upang iwas ka, upang maiwas yung gawin ay yan. Subhanallah. May lingan. Oo, sabi ng mga ulama, ang pagsasagawa ng mga sunna sa iyong bahay ay makaiiwas sa riya. Di ba? Makakaiwas yun sa pakitang tao. So, ganun, no? Mashallah, mashallah. Pag itong tanong, daming sagot mo. Yan dyan natin makikita na, Rahman. So, talaga, unbeatable, no? Allahu Akbar. So, ang kaalaman, kunti lang ang kaalaman natin, no? Wala talaga. Subhanallah. So, kaya yung lagi ko yung naituturo dito, no? Natutunan ko mismo kay Ustad Mujahid nung nag-khutbah ay nakarating kung saan-saan. Allahu Akbar. No, sa mga bata, matanda, at kung saan-saan. Rabbi zidni ilman. Subhanallah. Napaka-powerful ng na yan. Allahu Akbar. alhamdulillah, napakaganda ng sinabi ni brother, no? Bigyan natin ng pagkakataon tong iba, no, na masagot ang kanilang mga katanungan. May tanong dito si Mary Joy Bautista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasagot na yan. Nasagot na ni Ustad Sura. Nasagot na, bro. Nasagot na yan, kasama na yan doon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sabi nga yan na nalinawan na rin siya. Mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
So, may mga brothers tayo nagtatanong dito. So, ito yung tanong ng isa nating kapatid na si brother brother uh, brother Hisham. Ito pala kanya pa to. Paano po natin malalaman kung tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pag-aayuno at ang iba pang ibada na ginagawa natin ngayong buwan ng Ramadan? So, Ustad Faisal, paano daw malalaman kung tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga ibada? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sa buwan ng Ramadan, no? Tinraining yung takwa natin, yung pagtitiis natin. So after Ramadan, yung mga dati mong ginagawa na mga haram dati bago yung Ramadan, no? Ay tapos yung Ramadan, parang walang nagbago sa sarili mo. Ganun pa rin. Mainitin pa rin ulo mo. Subhanallah. Marami ka pa rin, bumabalik ka pa rin doon sa mga ginagawa mong haram. Ay yun yung tanda na di tinanggap yung ano mo. Allahu alam. Ay yun isa sa mga palatandaan na hindi katanggap-tanggap yung mga ginawa mong pag-aayon, no? Pero Allahu alam ba rin inshallah taala kay Brother Hisham. Assalamualaikum. Dagdagan natin yung sinabi ni Bro Faisal na ang Ramadan ay paaralan. No? Na kapag ka hindi mo na bago yung sarili mo doon, pagkatapos sa pag-aaral mo ng buwan ng Ramadan, hindi ka na bago nito, na wala kang natutunan. Doon nung nag-aaral ka, wala kang natutunan. Na yan ay isang halimbawa na hindi tinanggap ang iyong mga anak. Na wala ka nag-aral ka doon eh. Di ba? Nalugi ka, di ba, Bro Faisal? Wala ka natutunan. Ganun yan, no? Allahu Akbar. So, Masya Allah. Ang ganda ng mga tanong, no? So, kapag ka nabago mo yung sarili mo, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, na tinanggap yung mga ibada mo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakatulang talaga ng kaalaman. Subhanahu. So, kaya linisin natin lagi ang ating mga intensyon na humingi tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng lagi ng gabay. Naturuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala habang nasa huling 10 araw pa tayo, naturuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hindi naman lagi, di ba maraming nasa unahan na ano sila, ang Ramadan ay karamihan, doon sa unahan ay malalakas sila, mga Muslim. Pero hindi nila, nasa hulihan pala, yung ano, no? So, natapos ng buhay natin dito ay hindi lamang doon sa unahan. Kaya doon sa kung saan tayo nagtatapos. Ang gandang gawin sa ating lahat. Subhanallah. Yun na nga mga kapatid. Kaya yung naalala niyo kanina, yung umpisa pa lang yung mga nabanggit na bakit pinag-utos ng pag-ayuno, diwa ng pag-ayuno, wisdom ng pag-ayuno, lahat yan ay bumabagsak sa takwa para makuha yung takwa. Ngayon, kung walang nabago sa sarili mo, ganun pa rin. Tulad ng sinabi ng mga kapatid natin ay wala rin nangyari kasi pinapunta ka dyan, pinagawa yan sa iyo para marating mo yung takwa, para marating mo yung isang bagay. Kung hindi mo narating, wala kang nakuha. Kasi ang sinabi ng Allah, lalakum tatakun upang kayo magkaroon ng takwa, makuha ninyo yung takwa. Tapos, pinapasok ka sa bahay para makakuha ka doon na, kumuha ka ng pagkain. Paglabas mo, wala kang nakuha ng pagkain. Paano? Anong palatanda na wala? Nga, kasi wala. Yun. Lalakum tatakun para makuha yung takwa. Sabi ng Allah, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Ang tinatanggap lang ng Allah ay yung mga tao na may takwa. Takwa doon sa Allah. So pag wala yung takwa, wala yung kaya si Ali bin Abi Talib, sinabi niya, kuno liqabulil amali asyaddu ihtimaman min al-amal. Gawin ninyo ang sarili ninyo na ang binibigyan ninyo ng pansin ng lubos ay yung
liqabul al-amal, paano matatanggap ang gawain? Kuno liqabul al-amali ashaddu ihtimaman. Yun yung i-focus ninyo na talagang bigyan nyo ng pansin na paano matatanggap ang gawin. Kuno liqabul al-amali ashaddu ihtimaman min al-amal kaysa sa mga gawa. Gawa ka ng gawa, pero wala kang intensyon, hindi mo iniisip yung tinatanggap ba ng Allah, paano tatanggapin ng Allah. I-focus mo yung gawain mo na paano tatanggapin ng Allah. Hindi tayo dito padamihan. Padamihan na. Pagka dami-dami ng nagawa mo. Pero hindi mo naman kinalimutan mo naman yung paano tatanggapin ng Allah. So, yun. Papasok sa malinis yung mga puso natin. Mashallah. Barakallahu fikum. Napakaganda. Napakaganda ng sinabi ng ating mga brothers at ni Ustads, no? So, inshallah, maging uh, mga tawag ito? Alhamdulillah, kaya mo yan bro, inshallah. Yun, inshallah. So, pupunta na tayo sa ating susunod na question, no? May tanong pa dito, Ustad Akwaisal. Okay. Sige bro. Kaya natin yan. Alhamdulillah. Mashallah, Cash out. mashallah. Dami tayong ano. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan. Ay, kapag nagbabayad ako ng utang ko sa pag-aayaw, no? Dahilan sa buwan ng dalaw, kailangan pa ba ng gawin ang tarawih? Ustads Akwaisal. Bigyan nyo naman ng bigyan nyo naman ng si Ustad Sumaway. Sana si Ustad Sumaway. Sumaway, where are you? Tama. Tama. Si Ustaz Abdullah Tabing din nandiyan. Si Ustad Abdullah, wala sila. Assalamualaikum. Kunin niyo. Nandito ako. Si Sumawa yata Wala. wala. So, ang tanong ng sister, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapag magbabayad po ako ng utang sa pag-aayuno, dahilan sa buwan ng dalaw, kailangan ko pa rin bang maggawin ang tarawih? So, ang pinag-uusapan dito ay yung pag-aayuno mo ang babayaran, So, walang connection doon sa tarawih. So, ibig sabihin, yung pagbabayad mo ng pag-aayuno ay ibang ibig sabihin, pag-aayuno yon at iba naman yung pagtataraw kasi yung pagtataraw ay pagdarasal, pagsasagawa ng sunang dasal, So, yung pagbabayad mo ng pag-aayuno ay pagkatapos na ng buwan ng Ramadan. At ito naman tarawih ay nasa loob ng buwan ng Ramadan. So, magkaiba 'yon. So, kung ikaw ay umaattend ng tarawih, hindi yung pagbabayad para dun sa utang mo sa pag-aayuno. Kundi ito ay isang karagdagang pagsamba mo o pagbagawa ng ibada. So, pwede ka magtarawih at later naman ay pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay bayaran mo naman yung pag-aayuno mo dahilan sa ikaw ay nagkaroon ng buwan ng dalaw. Ano yun, Abdullah? Magtatarawih siya ngayon na hindi siya makapag-fasting? Hindi. Sabi niya kasi, ang tinatanong niya, babayaran ko raw ba ng pag-aayuno yung buwan ng dalaw dahil sa at pwede ko rin bang gawin ng tarawih? So, medyo yung yung tanong, Sabi mo kasi, babayaran daw ba niya? Pwede ka magtarawih, pero yung fasting, babayaran mo lang siya. Ano yan? Hindi ko masyado mag-gets. Ano ba yung ibig Hindi, sabihin? ang ibig sabihin, yung pagbabayad sa pag-aayuno ay after ng buwan ng Ramadan o pagkatapos ng buwan ng Ramadan kasi nga halimbawa dinat na siya dito sa loob ng buwan ng Ramadan ng kanyang buwan ng dalaw, then later ay natapos na, tapos ngayon yung pagbabayad nito ay after na ng
Ramadan. So, yun ang ibig sabihin. Tapos yung ngayon, natapos naman yung kanyang naabutan pa rin siya ng sa buwan ng Ramadan, ay pwede naman siyang gumawa ng pagtatarawih, pero hindi yun pagbabayad doon sa hindi niya nagawang pag-aayon dahilan sa buwan ng dalaw. Hindi ko Ang inano ko ay yung hindi ko yun ang makita ano, talaga. Hindi ko makita ng ibig kong sabihin. Okay, Naguluhan ako. inshallah ay isali nila natin, inshallah bro. Ayan po, Inshallah. Ustad. sumawak Ganito, pa. Ganito. Kung ang tanong Sige, ni sister pakinggan natin ay ito, kung ang tanong ni sister ay babayaran ba yung tarawih kasama ng pagbabayad ng pag-ayon sa buwan ng Ramadan na Yung ginagawa, bang ibig sabihin niya? ay hindi na babayaran yung pagdarasal. Lahat ng pagdarasal ay hindi na niya babayaran, kundi yung pag-ayon lang after Ramadan ang babayaran niya. So, Ngayon, madali. kung ang tanong naman niya ay tumutukoy sa pwede ba siya magsala ng tarawih kahit na hindi siya nag-aayuno dahil ngayon sa buwan ng dalaw, hindi na siya pwede magdasal kasi nga hindi siya pwede magdasal dahil mayroon siyang buwan ng dalaw. Hindi pwede siya magdasal. Hindi siya pwede magdasal. Kahit na anong dasal, hindi pwede kasi nga mayroon siyang buwan ng dalaw. Yun nga. Kasi, So, yun ang malinaw. So, yun. Mashallah. Nagkaka-misunderstanding sa question, Abdullah. Hindi mo Oo, magulo. kasi yung sa question. So, ulitin natin. Kung ang tanong ni sister ay tumutukoy sa pagbabayad ng tarawih, ay hindi na kailangan. Yung pag-ayon lang babayaran. At kung tanong naman niya ay kung pwede siya magdasal ng tarawih habang hindi siya nag-aayon sa buwan ng Ramadan, hindi rin pwede kasi may buwan ng dalaw siya. Hindi siya pwede magdasal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nagkalinawan na. Yun din. Abdullah. Kasi ang medyo na kanina. Kasi ang parang naisip ko na pwede bang pambayad yung taro? So iba yung pagtataro, dasal kasi yun, di ba may pag-ayo, no? Ibig sabihin niya, bro Abdullah, pinagagana mo na mo na nagilito na siya. Pinagagana mo na talaga siya. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Kailan pala hindi pinagala yung utak niya, bro? Yung plastic niya, obligado sa kanya yun, no? Ngayon, dumating yung human nature na kasi hindi yung obligado ay matitigil, hindi siya pwedeng So, yung dasal na obligado sa kanya, hindi rin pwede. Yung sunna pa kaya pwede? Hindi, di ba? So, kapag obligado, nagawa mo, hindi mo nagawa, mayroon ka pagkakasala. Pag nagawa mo, mayroon kang biyaya. Na ang sunna, pag nagawa mo, may biyaya ka. At pag hindi mo nagawa, wala kang pagkakasala. Napakahirap bayaran ng mga pagdarasal. Pagkababayaran pa yung pagdarasal. Napakarami nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga brother, hindi ba ako sigit ng kahit kunti lang? Pwede bro, pwede Damihan mo bro. na. Sige, bro. Damihan mo na. Fadal. Ang naintindihan ko kasi din bro, sa tanong niya, kung babayaran daw niya yung na-miss niya kasi may buwan ng dalaw siya, na-miss niya yung mga araw, kung ilang araw o ilang linggo, pagkatapos nun, di ba, babayaran niya pagkatapos ng Ramadan. So ngayon, ang tanong niya doon, kung magbabayad din siya ng tarawih, pwede ba? Di ba, sinagot na ninyo na hindi pwede. Hindi talaga pwede bro, kasi tapos na yung buwan ng Ramadan eh. Hindi na yan buwan ng Ramadan. Ibang buwan na yon. So hindi talaga pwede. So ang tarawih, hindi talaga nababayaran. Bro, hindi rin kasi pwede. Kung natapos na yung niya, na buwan pa rin ng Ramadan, halimbawa may mga araw pa, na Ramadan pa, natapos na yung buwan ng dalaw niya, ayun, pwede niya ipagpatuloy yung tarawih, idugtong na dyan, mag-niyas siya, paglayunin siya, alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero kahit pwede pang bayaran yung tarawih, hindi rin niya pwedeng bayaran sa buwan ng Ramadan, kundi pagkatapos din ng Ramadan. Hindi na nga Ramadan hindi na kanya babayaran. Sa Ramadan lang may tarawih Lilitoy mo na naman, Stats. Ang importante, ang mahalaga, walang bayad yung tarawih. Walang bayad. Walang bayad. Ano ang malino kahit anong dasal, hindi na pwedeng bayaran. Libre. Para hindi magulo yung hindi natin magulo yung nagtatanong, no? So, ang tarawih na babayaran, ang kailangan niyang bayaran ay yung pag-aayuno niya lamang na hindi niya na gawa sa buwan ng Ramadan. So, alhamdulillah. So, punta tayo sa next question.
So may tanong si Brother Ayman, no? Assalamualaikum. Ano po ang magandang ipayo sa mga taong hindi itinuloy ang pag-aayuno dahil hindi nakapagsahor na late ng gising? Allahu Akbar. So, mga ustads, nag Ustad pagka yung magano, may payo mo sa kanila, mag-aral para hindi sila magkulang o hindi sila magkamali, di ba? Malamang kaya hindi niya nagpatuloy ng dahil iniisip niya na hindi siya nakapagsahor, that means kulang siya sa kaalaman. So, ang mainam, mag-aral siya para sa susunod. Alam na niya na pwede pala mag-fasting kahit na hindi nakapagsuhor. Ang sagot ko dyan mga bro ay ang pag-aayuno obligado at yung sahur hindi, sunnah. So kahit hindi ka nakapagsahur, pwede mo utuloy ang pag-aayuno. Pero dahil hindi siya nakapag-aayuno, yun nga, sabi ni bro, hindi niya alam. So kung hindi niya alam, sa palagi, wala siyang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema lang, hindi siya nakapagtanong. Agad. Okay mga bro? Okay. So, Ustad, paano naman yun sa tanong, sa loob ng tanong niya is pinutol yung pag-aayuno na walang kadahilanan So ano naman ang hatol doon? Pinutol niya pag-aayuno niya. Walang kadahilanan. Kasi sa sabi niya, sahur, nakalimutan niya magsahur dahil nga sa kulang ng kaalaman, pinutol na niya yung pag-aayuno niya. Papasok ka rin sa wala nga siyang kaalaman pero hindi siya nagtanong. Allahu alam. Ba't yung pananagutan kasi ay hindi mo pwedeng ibigay sa wala namang kaalaman na ginawa niya isang bagay, hindi niya alam. So, walang pananagutan doon. Sa aking yun ang niya. Walang pananagutan kung hindi niya alam. Pero dapat, nagtanong siya bago pa yung pangyayari. Bago pa niya nagawa. Bago siya nagpasya na tumigil sa pag-aayuno, nagtanong muna siya. Yun ang pinakapayong mainam doon. Magtanong muna siya bago niya bago siya magpasya itigil na gawin yung obligadong gawain dahil lang sa isang bagay na kadahilanan na wala siyang kalaman kung dapat ba niyang tuloy o hindi. Yun lang ang kulang na niya, hindi siya nakapagtanong kaagad. Pero dahil sa wala siyang kaalaman, Allahu alam, wala siyang pananagutan. So isang karagdagan lang na para lang doon sa sabi nga kung walang kaalaman. Pero kung may kaalaman ka naman, so bilang lang yung balikan natin yun sa na sunna, kapag ito ay ginawa mo, ay meron kang gantimpala at kung hindi ito ginawa ay wala kang kaparusahan. Subalit ang obligado, kapag ito ay ginawa mo, meron kang gantimpala at kapag hindi mo ginawa ay meron kang kaparusahan. So, mashallah, no, sa mga sagot ng ating ustads. So, naway na sagot ng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meron lang po akong konting paglilinaw. Halimbawa po kung halimbawang, yun nga po, alam mo naman yung rules. Kung halimbawang ikaw nga nag-missing, pero ikaw mismo alam mo sa sarili mo na parang hindi mo talaga kakayanin gawa nga ng sa sitwasyon mo sa trabaho, mabigat at saka talagang maraming trabaho, hindi mo kakayanin na mag-fasting. Tapos at the same time, hindi ka nagising at hindi mo na yung alarm or something ganyan. Tapos nga ikaw mismo parang nag-decide ka na hindi ko kakayanin. Gawa nga na sa bigat ng trabaho. Meron bang kaparusahan yun? Or ano bang hatol doon? Bro, sa akin ay angger ganito. Kung nag-decide ka sa una pa lang, hindi pa nangyayari yung sitwasyon, wala ka pa sitwasyon na talagang hindi mo kakayanin siya, ay hindi siya okay. Kasi nga ay wala ka pa naman doon sa sitwasyon. Naisip mo lang na ganun. Pero kung during the process, nandun ka na sa pag-aayuno, nakalahatian ng pag-aayuno mo o hindi pa, maaaring malapit ka na, saka mo naramdaman yung parang hindi mo kaya, iba na yon. Kasi nga ay doon ka na papasok sa na kung mag-decide kang itigil yung pag-aayuno mo, wala tayong maliban sa natin na
nakalabag din tayo, but ang kaparusahan ay hindi natin pwedeng direktang sabihin na talagang paparurusahan ka, nagkakasala ka, kasi nga ikaw at ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam ito na kalagayan mo habang nag-aayuno ka, na hindi mo kinaya, talagang magkakaproblema ka, ikaw at ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero higit sa lahat, ang Allah nakakaalam nun. Pero yung bago mo paggawin yung pag-aayuno yun, na nagsabi ka sa sarili mo na parang nawalan ka na ng na hindi mo talaga kakayanin, mahina na yung kalooban mo na hindi mo kakayanin talaga, ay hindi siya okay. Manalig ka sa Allah na sana'y kayanin mo, at kapag nandun ka lang sa pagkakataon na yon at talagang hindi mo kaya, alam ng Allah yon. Ang Allah nakakaalam ng lahat tungkol sa mga bagay na yun. So, idigin mo kung gusto mo. Nasa iyo ang pagkapasya. Pero, ayun pa nga, manatiling obligado yung pag-aayuno mo. Okay, salamat. Eskola Kairan, malinaw. Isa ito sa dinidevelop natin sa sarili natin, yung magkaroon tayo ng paninindigan. Yung malakas ang ating paninindigan, yung matatag ang ating tayo. Kasi kung hindi ay iniisip pa lang natin parang so negative na tayo eh. So magdi-decide na tayo base lamang sa haka-haka natin sa sarili natin, kasi ang totoo hindi mo rin gusto yun eh. Ang totoo wala kang paninindigan eh. Ang totoo mahina yung mahina ka eh. Kasi alam mo na obligado sa iyo yung fasting, pag-ayuno. Hindi mo gagamitin na dahilan kasi hindi ako nakasuhor. Kumain ka naman kanina, kadami-dami rin na kinain mo. Ang dami mong naubos na tsay halib, ang dami mong nakain sa iftar. Yung mga sahabang, wala na, dire-diretso na Abdul Karim, ingat ka baka hindi bumalik yan. Yung mga sahabang, tamar lang kinakain nila sa iftar, wala silang suhor, tubig lang. Minsan tamar din ang suhor. Wala yung fasting. Dire-diretso. Problema kayo, paninindigan kasi yung matatag yung paninindigan natin, matatag yung tayo natin, yung tunay na lalaki na binubuo natin, alhamdulillah, yun yung paninindigan natin na. Ngayon, isipin mo na obligado sa iyo yung fasting. Kaya nakasuhor ka man, hindi ka nakasuhor, never mind. Obligado ang fasting. Fasting ka. Ngayon, mag-fasting ka na. Huwag ka nang mag-isip. Ang problema kasi inisip pa natin, mainit, pinapawisan ako, pupunta kami sa lahat. Huwag ka na mag-isip. Mag-fasting ka na. Tuloy-tuloy ka lang. Hindi mo mamalayan. Maya-maya, mag-rib na. Kumain ka na. Ngayon, kung dumating sa punto, Okay. Kung dumating sa punto na talagang hindi ka na makahinga, hirap ka na, ayun naman. Kasi ang Islam ay napakagaan. Ang sinabi ng Allah, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Huwag ninyong patayin ang inyong sarili. Kasi ang Allah ay minamahal niya kayo. Minamahal kayo. Kaya yung dumating sa punto na hindi mo na talaga kaya, nandyan na actual na Hindi mo na kaya, talagang bibigay ka na, walang-wala na talaga yung katawan mo talaga na. So yun, dahil sa trabaho, itigil mo na, kumain ka na, uminom ka na, kumain ka, itigil mo na yun kasi kasama yun, mabibilong na yun sa may sapat na dahilan, yung sabab syar'i. May sapat na dahilan. Ano yung may mga sapat na dahilan? Yung nasa paglalakbay. May sapat na dahilan, pwedeng hindi ka mag-fasting. Yung may sakit na may lunas pa, may sapat na dahilan, pwedeng hindi ka mag-fasting. Ngayon, pumasok yan, sabi ng mga ulama, yung talagang mamamatay na sa gutom, pumasok yan na may sapat na dahilan, kaya pwede nang hindi mag-fasting. After Ramadan, ay babayaran mo lang. Alhamdulillah. Pero kung nag-decide ka na ngayon, kaninang umaga, paggising mo, nag-decide ka, hindi ka na mag-fasting kasi hindi mo kaya, ay nagkasala ka sa Allah. Kinakailangan mo yung tauba, pagbabalik loob sa Allah, nagkasala ka. Kasi bakit? Pinagdesisyonan mo na yung hindi pa nangyayari. Ikaw nang nagdidesisyon. Hindi tayo ang nagdidesisyon na. Ang batas ng Islam ang magdesisyon. Hindi tayo sarili natin. Allahu Akbar. Mashallah, tabarakallah rahman. Inshallah mamaya mga after tarawih. Pwede tayo dito sa bahay, kwento-kwentuhan sa bahay. Inshallah. Sino ang available? Kaugnay ng mga bro, naalala ko lang uli yung naalala ko Malaya, yung Ustad. Malaya, balitaan Ustad. ni Balagtas, sabi niya. Pero Malayo, hindi naman siguro ganun yung tao na yun kasi sabi ni Balagtas kasi ang taong magawi sa ligay at aliw, mahina ang puso at luhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darating din na matutunang bathin. Mashallah.
Taga-Bataan talaga, Makata. Makata. Ano yan, hindi ko sinasabing ganun si bro, yung sino man yung nagtanong. Pati na nga, mahirap kasi na hindi pa nangyayari yung isang bagay. Hindi yun si Hisam. Tanong lang ni Hisam yun. Lahat ng mga pinag-usapan natin, hindi isang tao ha. Para sa atin ito lahat. Hindi pa nangyayari yung kinakatakot na yung mangyayari kasi talagang hindi ka makapagpapasya no, pag ginatakot mo na yung mangyayari. Walang mahirap magpasya ng ganun. Pag yung mangyayari, kakatakot mo na kaagad. Napakahirap magpasya sa una pa lang. So, okay na kailangan. Yun nga, sabi ni Ustad, paninindigan sa iyong pananampalataya. Alam mo, obligado ang pagkaayon, no? Nasa iyo yun. Ba't manatili ka sa katatagan ng iyong pagkapasya para sa iyong obligasyon? Bro, nung una pa, wala ka ng tiwala sa sarili mo. Yun lang. Mashallah, Kabra Rasman. Alhamdulillah. May tanong dito, may next may tawag dito. Sige. Sa sarap ng usapan, ha? Parang nakalimutan na natin yung oras, no? Anong oras na ba? Allahu Akbar. Malapit na. Pero inshallah, baka matuloy yung ni Presidente na plano niya. Sabi niya, mula bukas, araw-araw na tayo, inshallah. Recommended, narinig ko sa kanya, na-recommended na mag-lecture si Brother Amin. At iba pa, pwede natin idagdag ito si Brother Abu Ayub, magli-lecture, inshallah, para, magbabahagi ng kalaman. Si Brother Usman, nasa Pilipinas, Allahu Akbar, balita ko si Brother Usman, nag-imam na siya. Nakakatuwa talaga. Yung bang nakikita natin ng mga brother natin na nag-iimam na ng Qiyam. Allahu Akbar. Mashallah. Mashallah, Tabrak Rahman. May tanong po dito. Manindigan ka talaga. Kailangan mo manindigan. Kasi, ito ay relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman ito relihiyon ng ninuman. So, manindigan ka. Na ikaw na balik Islam, na alam mo yung pinanggalingan mo, na alam mo rin ito, na paano yan. Kailangan manindigan ka. Maraming test sa ating mga balik Islam. So, kaya nga yan binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga pagsubok sa ating mga balik Islam na pinatitibay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi maraming pagsubok sa atin na hindi alam ng iba. No? Kapag sinusubok tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit anong klaseng pagsubok, ako naman tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. No? Parang dadako na ng pagsubok sa isang alipin Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang na ito ay galing sa Allah. So, mahal ka ng Allah, susubukin kaya ng susubukin. Para mapunta tayo dun sa station na inilaan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Nakakatawa, no? Dito talaga ako nag-register sa usapan. Walang wento. Mashallah. Alhamdulillah at napasarap ang ating mga brother at nagbigayan ng bawat isa ng kaalaman. Alhamdulillah. Sana tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga tanong at ating mga sagot. Inshallah na mamaya at itutuloy din natin bukas inshallah ng gabi. At may limit yung oras natin ngayon. At lumagpas tayo ng mga 35 minutes, alhamdulillah. So malaking biyaya na bawat sa atin na ibinigyan tayo ng magandang pagkakataon na nagbigayan tayo ng kaalaman bawat isa. Alhamdulillah. So tatapusin na nating host na si inshallah, bukas inshallah. I-prepare nyo lahat ng mga tanong ninyo at saka inshallah yung sharing lecturer natin inshallah. Barakallahu fikum. Bukas na lang.
Abu Jasim, tapusin mo na. Oh. So dito natin tatapusin ang ating programa. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga oras, sa inyong mga pagbabahagi sa ating mga ustads. Maraming salamat. Naway magkita-kita muli tayo bukas, inshallah. Gaya ng sabi ng ating presidente, inshallah, ito'y magtutuloy-tuloy, inshallah. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapayapaan, ang naway tanggapin ang ating mga pag-ayuno, ang ating mga gawa, ang ating lahat na mabuting gawa, ibada, inshallah, tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.